Sa panahon ng Kwaresma, marami ang nagdarasal. Marami rin ang nagsasakripisyo at nangingilin. Pero bukod sa pagdarasal at self-sacrifice, mas ramdam ang panahong ito kung ang paglilingkod sa kapwa ang paiiralin. Yan ang pakay ng Marian Missionaries. Yung objective namin as Marian Missionaries of the Holy Cross is to reawaken the consciences of men and to lead them to the foot of the cross sa pamamagitan ng aming pagsasabuhay ng mga virtues nagmumula sa ating mahal na ina at mula din sa ating Panginoon. Sa panahon ngayon, sa panahon ng Kwaresma, may papakita yung pakipagkapwa-tao kung marunong ka makiisa sa kanila, no? Makikisama ka sa kanilang paghihirap, sasamahan mo sila, hindi lamang sa kanilang kaligayahan, kundi kasama na rin sa kanilang pagdurusa upang maipakita mo na makapiling nila sa pamamagitan mo ang ating Panginoon. Ang mga sakripisyo at pagdarasal ay mainam na paraan na ibinigay ni Kristo sa kanyang pagkabayubay sa krus. Pero maliban dito, ay patuloy siyang nasa salamin sa pamamagitan ng mga kasapi ng Marian Missionaries dahil sa mga konkretong aksyon at pagtulong sa pinakamababa at pinakaabang tao. Mahalaga ang tinatawag nating paghuhubog ng mga seminarista dahil pagdating ng panahon sila ang mga magiging pare. So ang trabaho ko po ay regularly kinakausap ko sila at least once in every month. Tumutulong sa kanilang mga problema, nag-iisip kung ano mga dapat na direksyon na puntahan nila. Parang kasama ko sila o ginagabayan ko sila sa kanilang paglalakbay sa buhay na to. And then, ako rin po nag-organize minsan ng mga spiritual conferences with them to help them in their formation. In Bataan, we are catering to the public high school students. All the students all over Bataan, the Diocese of Bataan. Nagpupunta kami doon weekly. Every day, I have 4 brothers with me there and 2 priests assigned. So all of the brothers are going there every week for catechism sa mga public school youth. Kwaresma, panahon ng pagtitika, panahon ng sakripisyo at pag-aayuno. Pero ito ang pwedeng maging simula ng mga panahon ng paglilingkod tulad ng mga kasapi ng Marian Missionaries. For those who would like to enter the seminary and would like to become one of us or any religious or priest, you can be one of us, not only through the Marian Missionaries of the Holy Cross, but through many of the religious congregations and dioceses, and then inquire about the vocation director and about if you are willing to enter the seminary, and then the process goes on there. Tinatawagan ko ang lahat na tayo ay makisama, sumama sa pagdiriwang na ito sapagkat muli nating madarama ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoong Diyos. This coming Holy Week, we have our mga activities in line. By Holy Wednesday, we are also opening our seminary for Mass at 6 p.m. and then to be followed by confession. And then by Holy Thursday, the Mass will start at 5 p.m. for the Last Supper Mass, and then adoration will follow after the Mass until 12 midnight. And then Good Friday, we have our schedule of Veneration of the Cross by 3 p.m. and then Stations of the Cross will also follow after the Veneration of the Cross. And then for the Easter Vigil Mass will start at 8 p.m. So, and then Easter Sunday, the usual Mass at 11 o'clock. Ngayon naman, some information about the Station of the Cross painting of Mr. Jovito Andres. Let's find a little bit more information about that. Panoorin po natin ito. Bayan at makadiyos. Pero kilala rin sa pagiging makabala sa dami ng mga alagad ng sining sa rikit ng kanyang kapaligiran. Kilala Angono sa bayan ng Rizal. Kilala ito ay masasalamin sa mga likhang sining ni Jovito Andres, isang pintor na graduate ng Universidad ng Santo Tomas at kasapi ng Angono Ateliers Association. Sa kanyang serye ng painting na Stations of the Cross, nahagip ni Jovito Andres ang ruddob ng damdaming aantig sa mga pananampalataya. Mula nung bata pa ako, focus na ako sa ganitong subject. Kasi nga, during Holy Week sa amin sa Angono, talagang sobra kaming busy dahil nga doon sa meron kay imahe ng Santos, St. John Evangelist na talagang pinapabasahan pa namin during Wednesday. Then kasama sa prosesyon from
Miyerkules Santo, Biyernes Santo, Easter Sunday. So, basta sa buhay ni Cristo, doon ako nakafocus eh. Oh. Bale si Father John ang nag-inspire sa akin to work on the Station of the Cross. Nakita ko kasi yung focus niya eh. Kita ko yung dedication niya. So, siya yung nag-request sa akin na gawin tong Stations of the Cross na to. Sepia, it's a mix of acrylic and oil paint. Binigay niya sa akin yung size na babagay lang talaga sa interior nitong chapel. Sa panahon ng pagsubok at matinding kahirapan, ang pagdarasal ng Stations of the Cross na tulong ang mga painting ni Jovito Andres ay isang paraan para makahugot ng pag-asa sa ating buhay. It's a way na parang nakapagsusukli ka sa kanya eh, di ba? Siya yung nagbigay sa'yo ng talent na to. Siya yung ng gift na to. So, it's a way na makapag-ambag ka naman eh, makapag-share ka, di ba?